Palalakasin daw ng National Security Council ang counterintelligence at monitoring para tiyakin ang seguridad ng bansa. Kasunod po yan ang pagkakaaresto sa mga umano'y ng espiya sa bansa na ikinabahala ni Pangulong Bongbong Marcos. Saksi, si Ivan Mayrina. Kahit si Pangulong Bongbong Marcos nababahala raw sa report na may mga dayuhan na nag-iispiya umano sa mga vital installation sa bansa gamit ang mga high-tech na kagamitan, partikular sa mga lugar ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. That's why we arrested them, because of course we are very disturbed by anyone conducting such espionage operations against our military. Hawak ng NBI ngayon ang 8 katao. 6 ay mga Chinese nationals at 2 Pilipino. Arestado sila sa hinalang pangi-espiya. Ang isang Chinese na si Deng Yuanqi at ang 2 Pinoy na kasama may kaso na sa Makati RTC. Binasahan ng sakdala mga ito kanina sa kasong espionage at paglabag sa anti-cybercrime law. Not guilty ang sagot nila sa korte. Ang sabi ng National Bureau of Investigation at Armed Forces of the Philippines, may koneksyon si Deng at ang 2 Pinoy niyang kasamahan sa 5 pang Chinese national na inaresto sa hinalang espionage. Intelligence information that we've gathered, meron kasi kaming PUI na wala rito. Nasa China. Basically China because yun yung identification niya na nagdidirect sa grupo na to. So isang grupo, dinadeng, din pangalawang grupo itong kinakain. Mayroong yung isang individual na nagdidirect sa kanila. Ayon sa NBI Cybercrime Division, kasama sa mga lugar na sinurveillance ng grupo ni Deng ay ang mga power plant, power grid sa Luzon, kasama ilang substations ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Na-surveillance na rin daw nito ang Malampaya gas field sa Palawan. Ayon kay Lagtok, gumamit sila ng LIDAR sensor na kayang kumuha ng lahat at kumpletong detalye ng isang lugar. Mataas daw ang level of accuracy ng data na nakukuha at real-time napapadala kung saan man nila gusto. Kung ang surveillance daw ni Deng ay land-based, ang 5 namang Chinese ay pinresenta kahapon, sea-based umano ang pagmamatsyag. Bukod sa mga malakasang CCTV na may telephoto na kinabit nila sa Ulugan Oyster Bay, nalagyan din nila ng CCTV ang Buliluyan Port. Buliluyan, Bataraza is of strategic importance in the south of Palawan. The location is within the vicinity of EDCA site, and the Philippine Coast Guard vessels can be monitored from docking to its routine missions in the WPS. It serves as a secondary port due to its proximity to the North Balabac Strait, a vital sea lane of communication, where some PLA Navy vessels have been monitored passing through in the past months. Maging sa Subic sa Zambales, na-surveillance na rin daw. Yung isa dyan, airstrip. Yung isa yung, I think, naval base, and then yung power grid. Then yung isa, yung may makikita kayo yung red na dot na rin, yun yung position ng ating perpetrator. Tignan nyo, may marka siya. May marka siya towards and may marka siya sa left side. Nung translate natin through Google Translate, may nakasulat na Navy, may nakasulat na airport. So mayroon silang pinaplano po dyan, yung pangyayari na yan. Kaya hinihintay daw ng Pangulong Marcos ang investigasyon ng NBI tungkol dito. The investigative services are still developing more information to see exactly what these 5 have been what operations they have been doing while they've been here in the Philippines. Dahil yung iba matagal nang nandito, nakapangasawa na ng mga Pilipina. At sleeper talaga, sleeper. Ang tinatawag na sleepers. Sa isang pahayag, sinabi ni National Security Advisor Eduardo Anyo na patuloy na magbabantay ang pamahalaan para pagtibayin ang pambansang seguridad sa pamagitan ng pagpapalakas ng counterintelligence at monitoring. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.